Mga ka-Republic, ramdam ng Hinebra ang pressure. Hawak ng San Miguel ang kalamangan sa kanilang best of 7 semifinal series, 2-1. Kapag natalo ulit ang Ginking sa Game 4 mamaya, posibleng iyon na ang magiging simula ng wakas para sa mga mag-aalak. Ngunit kung may tatabla ng Hinebra ang series, ang pressure ay malilipat sa SMB, mararamdaman ng mga ito na kaya talaga silang balikan ng mga bataan ni Tincon. Ang sagupang ito sa semis ng magkapatid na team ay lalo pang pinainit ng Mutombo fingerwag ni Chris Ross nang masupalpal nito si RJ Abarrientos. Inaasahan na magiging motivation ito ng Hinebra point guard upang ipakita kay Chris Ross na di niya ito aatrasan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit saang labanan, masakit ang pagkatalo at para kay RJ Abarrientos, mas doble ang sakit ng pagkatalo dahil sa Mutombo fingerwag sa kanya ni Chris Ross. Nang gawin ni Chris Ross kay RJ Abarrientos ang Mutombo fingerwag, hindi lang iyon pagsasaya na nakagawa siya ng isang block. Nag-issue rin siya ng isang mensahe na para bang sinasabi niya kay RJ, "Not in my house, kid." Alam ni RJ, isa yung psychological warfare na gustong gamitin sa kanya ng SMB veteran. At batid niyang isa si Chris Ross sa pinakamahusay na defensive legends sa liga. Gusto ni Ross na mawala siya sa focus sa kanilang laro. Sa kabila ng mga trash talk sa iba pang mga gesture sa laro, sa interview ay sinabi ni Chris Ross, gusto raw niya ang challenge ng pagdepensa kay RJ Abarrientos dahil alam daw niyang ito ang engine ngayon ng Barangay Hinebra. Ginagamit lang daw niya kay RJ ang kanyang karanasan. Ngunit naipakita naman ni RJ Abarrientos, handa na siya sa physicality ni Chris Ross at ni Jericho Cruz. May 14 points lang si RJ Abarrientos sa Game 3. Obviously, nakaapekto sa kanyang opensa ang depensa ni Ross. Bagamat 2 puntos lang ang naging kontribusyon ng SMB veteran guard, sa huli ang San Miguel pa rin ang nagwagi dahil naman kay Don Trullano. Mamaya sa Game 4, expected na muling si Chris Ross ang tatao kay RJ Abarrientos. Tingnan natin kung paano siya pinaghandaan ng Hinebra point guard. Sa bawat dribble ni RJ, sa bawat play na kanyang isiset, ay naroon si Chris Ross para bumulong, mang-asar at manira ng diskarte. Ang challenge kay Abarrientos ay huwag magpa-apekto sa pangtatrastok ni Chris Ross. Ngumiti lang siya at ituloy ang kanyang laro para manalo sa mental game. Kung mental game ang magiging tapatan ni RJ at Chris Ross, magpapatuloy naman ang pisikalan sa ilalim. Magiging malaking factor ang kondisyon ng balikat ni Junmar Fajardo. Offensively ay nag-struggle siya sa Game 3 at mamaya kapag naroon pa rin ang pananakit ng kanyang balikat, asahan na sasamantalahin ito ng Hinebra. Habang 2 anggulo ang matamang pinagmamastan o obserbahan ng mga manunood, ang tapatang RJ Abarrientos, Chris Ross at ang issue ng shoulder injury ni Junmar, aabangan din ng mga fans ang pangakong binitiwan ni Stephen Holt na mas magiging magaling na player siya sa Game 4. Matapos niyang ipanalo ang do-or-die game sa quarterfinals laban sa Converge, siya mismo ang nakapansin na bumaba ang produksyon niya dito sa semifinals. Bagamat nakapag-ambag siya sa depensa, hindi naman naging sapat ang kanyang opensa para matulungan sina RJ Abarrientos at Scottie Thompson. Underperforming siya, ramdam iyon ni Stephen Holt bilang isa sa mga main options ng Hinebra. Sinabi niyang kailangan daw niyang makahanap ng paraan para makatulong sa kanyang mga kakampi. Kailangan niyang maging higit na agresibo. Dahil target ni Chris Ross si RJ Abarrientos, dapat niyang tulungan si RJ sa pagpapacilitate ng play at dahil 6'4 siya, mas makikita niya ang mga passing lanes. At hindi lang sa opensa, dapat bumawi. Dapat na niyang masira ang laro ni Marcio Lassiter, especially itong si Don Trullano na sinunog sila ng 35 big points sa Game 3. Kailangang maitabla ng Hinebra ang series mamaya. Kapag nalubog sila sa 1-3 deficit, imposible nang mapigilan pa ang San Miguel. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.